Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo sa ating mga kapapi at mga kabisnes? Magandang buhay. So, nagtapos na nga po ang kwento at teleserye ni Power Ranger, si Renje. Pero, hayaan po natin bigyan ng diin itong mensahe. Mensahe ng kanyang second wife na kung saan ito yung nagbigay silyo at kapanatagan kay Mrs. LB, kay Ate LB, na at least alam niya. Nandiyan na yung punto ng pagpaparaya, yung ibinibigay na ni second wife, yung authority, kumbaga, para kay Miss LB na ang kining muli ang kanyang asawa, maging kanya uli. Kumbaga yung ownership sila muli, magkabalikan, ano po. At atin pong himayin itong kwento, itong mensaheng ito. Pakinggan po natin mga kaibigan at along the way magbibigay po ako, susundot po ako ng reaksyon. Samahan niyo ako. Bata, ano po yung po? Ito po ay nabasa ko siya sa spam. Okay. So hindi ko naman siya nireply dahil wala pa akong mai-reply kasi di ba po Wala pa. wala pa. Kasi wala akong knowledge pa nung mag-reply na ano nasagot ko sa kanya. Ito po yung ang chat niya sa akin no October 21. So maaga no, October 25. Sabi niya, have a nice day po, Mrs. Business. Ako po, second wife ni Reggie. Napanood ko po ang vlog niyo sa kanya at sobra po ako nasaktan. Alright. So nanonood siya. Nanonood siya sa vlog. October 25, ibig sabihin, ito yung time na nandoon yung confession, yung bago pa lang ng naihayag ni Reggie yung kanyang damdamin. So, yun yung yun yung una kaya nga lang sabi nga siyempre na spam. Ngayon lang nakita ni Mrs. Business, hindi niya agad nakita at kumbaga naghalungkat siya, nakitang siguro marahil gano'n nakita pa lang at ito nga nagkataon na naihayag niya rito. Tapusin natin. Lalo na sa mga comments ng mga viewers. Pero ganun pa man po, naisip ko rin na may silang ang buhay natin at isa pa, matanda na kami. Kung ano po ang gusto niyang gawin at gusto niya magkaayos sila ng una niyang asawa, sige po, tanggapin ko po. Kung kailangan namin. Kung mapapansin natin kung gaano kabait at kamalumanay si Ate LB, although ito binabasa ni Mrs. Business, pero siguro kung magpapa-unlock siya ng interview, babahan ng luha mga kapatid. Sa sobrang ding kabaitan. Sa sobrang kabaitan na yung acceptance, tinanggap niya lahat. Tinanggap niya yung lahat na tilang na ito yung sinasabi na nahusgan siya ng pagkakamali, di po ba? Doon sa comment section, nabasa niya yung mga komento ng tao, di po ba? So, masakit yun para sa kanya. Bakit? Kasi nagmahal lang din naman siya eh. Wala naman siyang kasalanan kundi magmahal eh. Di ba? Kumbaga, yun lang naman yung kanyang pagkakamali. Pero, eto ngayon, pinapaubaya niya si Power Ranger kay Ate LB. Magwalay, sige. Sige lang, total, andyan na siya. Masakit man at kahit gaano kasakit sa akin, yan ang katotohanan na dapat tanggapin. Pasensya na po, ayaw ko po magpa-vlog. Ayaw ko ng magulong buhay. At para na rin sa katahimikan ng anak namin. Tama na po ang mabash ako ng tao. Huwag lang madamay anak namin. Siguro dito pwedeng magbago yung mga kaisipan at kamalayan ng tao. Kung una, nababash siya sa sitwasyon, siguro dito sa kanyang hakbang na ginawa. Ako lalaki, pero ramdam ko yung pagsisimpatya sa kanya. Kasi ramdam ko yung parang may hawak siyang ibon. Parang may hawak siyang ibon na yung nagsisilbi sa kanya ng kaligayahan pero ibinuka ang kanyang palad para lumipad at maging malaya ang ibon, mapalayo sa kanya. Sobrang yun, di ba? Sobrang sakit ng ganyang naramdamin. Kaya po. Anuman, balak ng asawa ko, sige lang po, maintindihan ko. Ayun. Fast forward natin mga kaibigan. Meron kasi akong dito na, ito yung punto na talagang umiyak na rin si Mrs. Business. Ang masasabi ko lang sa asawa ko, maraming salamat sa pagmamahal at pag-alaga sa amin ng anak mo. Kuya, ate, salamat po sa tiwala niyo.
nangyayari na po. Okay, tawid ka na naman. So, ito yung isa sa... Ayun po mga kaibigan. Umiyak na po si Mrs. Kabisnes na na-carried away siya doon sa mensahe. Alam niyo po mga kaibigan, sa totoo nga ang kasabihan, love is sacrifice. Love is full of mystery. Sa kwentong ito sa buhay ni Power Ranger, ang dami natin napulot na aral. May pagkakamaliman, pero itinama ng bawat kasali at involved na mga tao. Ako, maswerte lang si Power Ranger. Una, nagmahal siya sa dalawang babaeng sobrang napaka-maunawain. Si Ate LB, yung pangunawa niya. At ito ngayon, yung kanyang second wife. Sobrang sakit ng mensahe niyan na humihingi siya ng respeto o privacy sa mga tao. Although ganun, no, hindi man natin pinapangalanan, pero this time kailangan natin mabigyan ng reaksyon para lang maramdaman niya yung simpatya. Ako bilang reactor, naramdaman ko po yung sakit, ano po. Pero andoon yung paghanga ko sa kanya. Kasi iba yung iba yung punto na talagang mahal mo yung tao, pero wala kang magagawa eh. Kasi iiwan ka na. Ang bukod tanging hiling lang niya, yung tinatawag na alagaan mo. O sana masuportahan mo na rin yung anak mo. Sa aral na ito, sa kwento ni Power Ranger, acceptance nandyan, di po ba? Yung pagtanggap ng bawat sitwasyon. Isa siya sa nakatulong para mas lalong maghilom ang mga sugat ng bawat isa. Pangalawa, pagpapatawad. Ito po ang pinakamagandang nakita natin. Forgiveness, pagpapatawad. Kasi kung wala sa kanila, sa bawat isa, sa both sides, kay Ate LV at sa kanyang asawa, ang salitang pagpapatawad, hindi mangyayari ang ending na ito. Walang mangyayaring ganito. Pagpapatawad, dinawin na tinanggap ni Ate LV sa Power Ranger. Nagkamali man siya at nagkasala sa loob ng ilang taon na pag-iwan niya, pero andyan yung pagbibigay ng kapatawaran. Tinatanggap kita. Sobrang sarap nun. Tinatanggap kita. Napakasarap. Sa kabilang dako naman, medyo may pait siya. May pait na makikita natin. Pero kung titingnan mo yung perspective ng pagpaparaya, hahanga ka sa kanya. Nandyan yung pagsaludo mo, yung paghanga mo sa kanya. Kasi bakit? Nasaktan siya. Pero wala siyang sinabing kung ano-ano. Walang panunumbat. Siguro sa iba yan, pwedeng sumbatan niya si Power Ranger eh. Niloko mo ako, bakit ganito? Pero hindi mo narinig sa kanya. Bagkus ang narinig sa kanya is kung ano man yung desisyon na gagawin mo, susuportahan kita. Huwag mo lang kalimutan yung anak. Sobrang grabe. Dalawang babaeng naging kasapi o nakasama ni Power Ranger sa kanyang kwento. Ako, Power Ranger, sana alagaan mo itong buhay nito. At tulad ng sinabi ko sa aking reaksyon sa una, sana lang, huwag mong pabayaan ang anak mo. Acceptance, pagpapatawad. At nakita natin yung sacrifice. Ito ang pinakamahirap na bagay. Paano mo isasakripisyo ang isang bagay na alam mong mahalaga sa'yo? Paano mo isasakripisyo ang isang bagay na alam mong nagbibigay ng saya sa buhay mo? Fulfillment ng buhay mo. Pero all of a sudden, ito yung nakitang perspective and then, kailangan mong gawin. Ito ang mayroon sa side ng second wife ni Ate LB. Sacrifice. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang nararamdaman. Alam niyo mga kaibigan, totoo, love is full of sacrifice. Kung hindi natin mauunawaan at maiintindihan ang salitang pagsasakripisyo, mawawalang saysay. Mawawalan ng kabuluhan at meaning ang salitang pagmamahal. Sa senaryong ito, nagsakripisyo yung pangalawang asawa ni Kuya Renji. Binigay niya ang
karapatan na bumalik muli sa kanyang asawa. Acceptance para kay Ate LV. Nakita natin yung meaning of love. Naway, siguro para sa akin, sa lahat ng ating mga taga-subaybay at nagmamahal kay Power Ranger, huwag nating kondinahin ang bawat isa. Kasi kung titingnan natin yung perspective ng pagkakamali, hindi natin masabi na si Power Ranger din lang. Although may mabigat dito na timbang yung ginawa hakbang ni Power Ranger doon sa pagpasok niya sa relasyon ng pangalawang asawa, pero hindi na dapat natin tingnan ang bagay na yan kung sino ang may nagawang pagkakamali. Ang pinakamagandang punto na kailangan natin i-treasure dito ay yung pagtatama ng mali na sinuportahan ng mga taong involved. Sa pangalawang asawa ni Kuya Renji, kung makakaabot man sa iyo itong reaksyon na ito, hanga ako. Hanga ako sa desisyon mo. Hanga ako sa kabaitan mo. Hanga ako sa pagsasakripisyo mo. Siguro sa lahat ng ating mga tagapanood, erespeto natin ang kanyang privacy. Pero ako mga kaibigan, bilang reaktor, hindi mawawala sa akin. Lalaki ako pero ramdam ko. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ngayon ng second wife. Kaya lang wala siyang magagawa. Dahil kumbaga, ito nga, may desisyon na umuli si Power Ranger. Ipagdasal natin ang bawat isa. Sa pagkakataong ito, ipagdasal natin ang bawat isa. Ang second wife ni Power Ranger, itong mamumuong relasyon muli ni Ate LV at ni Power Ranger. Kailangan ng dasal upang gabayan sila. Maging matatag si pangalawang asawa sa kanyang landas na tatahakin at sana kung may pagkakataon pa matagpuan niya muli ang totoo at tunay na magmamahal sa kanya. At dito naman kay Ate LV, magkaroon sila ng isang matiwasay na pagsasama. Malaking, kumbaga mga kaibigan, napakalaking kwento ang nagawa ng Ka-Business Family. Isang obra na mula sa isang puzzle ay pinagtahi-tahi hanggang sa nabuo. At ito na nga po ang resulta. Marahil hindi na kailangan para sa akin sa mga ganitong statement na nabitiwan o respeto. Nasa kanila na yan kung magpupurso pa doon sa mga plano na legal. Pero ako para sa akin, sapat na ito. Sapat na itong binitawan ng kanyang pangalawang asawa na mensahe ng pagsasakripisyo, mensahe ng pagpaparaya, at mensahe ng pagpapaubaya ng isang minamahal na maibalik sa kanyang tamang tahanan. Saludo ako. Saludo ako para sa iyo, Madam, sa second wife ni Power Ranger. Masakit man, pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan. So dito sa mga nakita natin sa aral na ito, acceptance, tinanggap yan ng second wife ni Power Ranger. Tinanggap ni Ate LV dahil pinayagan niyang tanggapin ang opportunity na muling magkabalikan sila. That is acceptance. Hindi na ni Ate LV tiningnan yung mga pagkakamali ni Power Ranger, pero nangibabo ang pagmamahal. At syempre, para kay Alex, pagpapatawad, nandyan yan. Forgiveness. Pinatawad ni Ate LV si Power Ranger. Ganun din po ang kanyang second wife. Pinatawad si Power Ranger and then go, let go. Parang kanta lang na, please release me, let me go. Si Power Ranger, parang ganun ang kanyang kinakantaan din. Sige, go ahead. Go na lang. Basta huwag mong kalimutan ang iyong anak. Siyempre, yung love. Yung talagang totoong pagmamahal.
Bakit ko sinasabing totoong pagmamahal? Kasi kung hindi yan hawak, hindi yan namumutawi sa puso ng bawat isa, hindi mangyayari ito. Love. Yung hakbang na ginawa na yun ng pangalawang asawa niya, it is because of love. Mahal niya si Power Ranger. At ayaw niyang masaktan ito. Ayaw niyang mabaghabag ang kanyang isipan. Kung kaya't, parang di bali nang ako ang masaktan. Huwag lang ikaw. Love, because tinanggap ni Ate LB si Power Ranger. Anuman ang mga nangyari at nakaraan. Nasaktan din si Ate LB. Pero, andyan pa rin. So mga kaibigan, sobrang napakaganda ng teleserye, totoong buhay kwento ni Power Ranger. Maraming salamat Power Ranger sa pag-share ng kwentong ito. Nasa kasaysayan ng social media, sa kwento ng Ka-Business Family, may isang Power Ranger na magbibigay ng iba't ibang emosyon sa damdamin ng mga manunood ng Ka-Business Family. At alam ko na ang kwentong ito ay magbibigay ng aral at inspirasyon sa mga taong may kaparehong karanasan. Pagmamahal, pagpapatawad, pagtanggap. Ako po muli si Taong Gala mga kaibigan. Please do connect. Ka-Business Family, Ka-Business Official, Papa Dins, and Thinking Buddy. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Congratulations, Power Ranger. Sana lang dalangin ko, katulad ng inuulit-ulit yung ways, magkita at magpanagpo si Alex at si Alexa. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po.